Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Goryo. Si Bagyong Goryo nga po ay nasa typhoon category na at patuloy pa nga pong lumakas. Ito nga po ay tinataglay na yung lakas na abot ng 120 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso na po yan na abot ng 150 km per hour. Kumikilos nga po ito pa westward sa bilis na 25 km per hour. Mabilis nga po yung pagkilos ni Typhoon Goryo. At ayon nga po sa forecast track ng European Center at ng Japan Agency na bahagya nga pong bumaba yung kanyang direksyon at posible pa rin maglandfall po ito sa parte ng Taiwan. Pero iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa parte ng Batanes dahil nga yung sirkulasyon o yung kanyang diametro ay posibleng umabot nga po yan sa parte ng Basco, Batanes. Yung southwest monsoon naman, asahan natin makaka-apekto po yan sa parte ng Mimaropa, Western Visayas, Negros, Zamboanga Peninsula. Habang ang localized thunderstorm naman natin, asahan natin o yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. At ayon po sa ating advanced weather forecast ng European Center, may mga possible low pressure area pa tayo at isa pang posibleng sama ng panahon na mabubuo sa may parte ng Taiwan sa susunod na linggo. Yan din po ay ating paghahandaan dahil posibleng hatakin po niyan yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. At ayon nga po sa latest track na inilabas ng European Center at ng Japan Agency, dito nga po makikita natin yung bahagyang pagbaba nitong si Bagyong Goryo at possible nga po ang landfall scenario niyan ng August 13 nasa around 1 PM hanggang alas 3 ng hapon ang posibleng landfall scenario niyan. Kung makikita naman natin yung cone of uncertainty, yan po, dyan pa rin po maglalaro yung pinakasentro ni Bagyong Goryo. Asahan nga natin na maapektuhan po niyan ang parte ng Batanes dahil nga po sa diametro ni Bagyong Goryo. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin yung paggalaw nitong si Bagyong Goryo. Though possible nga po na mamayang gabi, ito nga po ay nasa parte na ng Basco, Batanes. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po ng August 13, dito po maglalandfall po yan sa may parte ng Taiwan at dediretso po yan sa parte naman po ng China. At paglabas po niya ng ating bansa, asahan naman po natin na maapektuhan pa rin po tayo ng habagat. Magkakaroon nga po ng possible low pressure area, panibagong low pressure area sa parte ng Bicol region at posible magdala po yan ng mga mahina at katamtamang pagulan, pero mababa naman ang tsansa niya sa ngayon na maging isang bagyo. At pagkatapos po, pagdating naman po ng August 14 hanggang 15, expected naman po natin magkakaroon ng sama ng panahon sa parte ng South China Sea na posible rin pong humila at tumulak sa habagat na posible magdulot naman po ng pag-ulan sa parte naman po yan ng western section ng ating bansa. Asahan nga po natin magkakaroon ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa parte ng Northern Luzon, Central Luzon at kasama rin po ang ilang bahagi ng Southern Luzon. At dito naman po, pagdating naman po ng August 16 hanggang 19, so magkakaroon din po ng possible low pressure area sa may parting Mindanao. Paangat po yan, nasa coastal water po yan ng ating bansa. Then diretso po yan sa coastal water ng Visayas
at pagkatapos po sa may coastal water naman po ng Bicol region. Magdudulot po yan ng pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan. At ito nga po, magkakaroon ng panibagong sama ng panahon o bagyo dito nga po sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa eastern section, northeastern section ng Taiwan. At asahan pa rin po natin yung habagat, makakaapekto po yan sa ating bansa. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.